Justin Brownlee, may mensahe matapos ang laban. Bagong sinabi nitong ni Chris Paul, tatahimik ang lahat. At Stephen Curry, kumita ng $35 million sa loob lamang ng 2.5 araw. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 9 mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfin.com for more high quality shoes. Nasungkit nga ngayon ng Gilas Pilipinas ang kauna-unahang Asian Games semifinal berth sa loob ng 21 years matapos nga nilang maputol ang malaking comeback attempt ng Iran sa score na 84-83 sa Hangzhou sa China. Si Justin Brownlee matapos lamang itong nakapaglaro sa loob ng 8 minuto para sa pagkapanalo ng Gilas kontra sa Qatar ay sinulit ang kanyang oras sa pahinga mga kaibigan at pumutok ngayon ng 36 points. Ang 16 points dito ay nagmula pa sa first quarter at ang 15 ay nagmula sa third quarter para sa kanyang 5 out of 7 3-pointers. Kabilang na nga rin dito ang 8 rebounds at 4 assists. Sila ay lumamang ng as much as 21 points sa third quarter sa score na 62-41 at lumamang ng 17 points sa panimula ng fourth quarter sa score na 71-54. At simula dito, natikman ng Gilas ang blindsiding 22-7 comeback run na ginawa ng Iran na kung saan naputol nga nila ang deficit sa single possession sa 78-76 mula sa layup nitong ni Mohamed Sina sa natitirang 3.35 minutes mark. Itong si Bahidi ay nag-init sa panahong sinundan nga niya ito ng 3 points mga kaibigan sa natitirang 2 minuto at dalhin ang score sa 81-80 matapos nga niyang nagawa ang free throws sa natitirang 1.33 minutes mark. Ang veteranong si Fardo at Brownlee gayon pa man ay nanatiling composed at naging sapat sa panahong sila ay nakapag-chip in ng 2 clutch layup sa mga kaibigan sa natitirang huling minuto sa regulation para dalhin ang score sa 84-83. Si Fajardo ay nakapagtapos sa laban kasama ang 18 points sa kanyang 7 out of 9 shooting na mayroong 8 rebounds at 4 assists. Ang fellow PBA MVP na si Scottie Thompson ay dumagdag rin ng 11 points, 6 rebounds at 2 assists. Ang Gilas Pilipinas sa ngayon ay haharapin ang familiar foe mga kaibigan ng kupo ng China sa semifinals sa pag-asang makakuha ng medalya sa paparating na October 4. Ang China ay tinalo ang South Korea sa score na 84-70 mula sa kanilang sariling quarter final match. Matapos nga ang laban, sinabi nitong ni Justin Brownlee na just never say die, kailangan nilang manatiling lumaban. Ang salitang ito ay napakalaking kahulugan nga raw para sa Pilipinas na patuloy lamang lumaban. Isang bagay mga kaibigan na pinatunayan nitong muli nitong ni Brownlee sa mga haters na sila ay nagkakamali. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Ang much debated topic simula nang nakuha ng Golden State Warriors itong si Chris Paul ay ang laging naging katanungan mga kaibigan kung sakaling ito nga ba ay mapapabilang sa starting lineup. Ang magiging senaryo kung sakaling mangyayari ito, itong si Kevin Looney ay kailangang magtungo sa bench at puwersa itong si Steve Kerr na gamitin itong si Draymond Green sa 5 position bilang magiging small ball lineup or maglaro off the bench para sa super 6-man role. Ito ay importanteng ma-note na ang Warriors traditional starting 5 ay magsisimula dito kay Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green at Kevin Looney na kung saan na-outscored nga nila ang mga opponents sa 21.9 points per 100 possession noong huling taon. Kung pagbabasyan sa statistic, sila ay nagawa ang best 5-man lineup mga kaibigan during sa regular season. Ang problema lamang, gayon pa man, ang grupong ito ay naglaro lamang ng tanging 331 minutes sa loob ng 27 games ng magkasama. Ito ay napakahirap guluhin ang isang formula na siyang gumagana in favor lamang para gawing starter itong si Chris Paul. Habang siya man ay isang future Hall of Famer at isa sa best point guard sa history sa NBA, ito ay napakahirap para sa Golden State na ipagsimula ito kasunod nitong ni Stephen Curry dahil sa kanyang sukat. Siya ay isang 6 feet flat mga kaibigan
at ang makasama ito na depensahan ang mga opposing backcourts sa tabi sa 6'2" na si Stephen Curry ay isang labis na responsibilidad para sa dalawa na ilagay ito sa kani-kanilang balikat. Lalong-lalo na itong si Chris Paul ay isang 38 years old na mga kaibigan at Stephen Curry isang 35 years old. Meron ding mga iilang pwedeng magiging epekto na mai-consider kung sakaling magiging starter itong si Chris Paul dahil ito ay nangangahulugan na mas lalong bibigat ang pasanin nitong ni Draymond Green mula sa defensive responsibilities laban sa mga malalaking sentro sa liga. Ang gawin niya ito sa loob ng 82 games mga kaibigan ay hindi mailalarawan. Marahil ito pa ay ang magiging rason para manganib ang kanyang kalusugan. Ito rin ang magpapaalis sa kanyang mga kaibigan palayo na magiging pinakamahusay bilang defender na kung saan wala nga itong makakatulong sa loob. Ngunit hindi tulad sa nakikita ng iba. Gayunpaman, itong si Chris Paul mga kaibigan ay willing gawin ang lahat manalo lamang at ito ay naging kabilang ang possible role of the bench. Isang bagay pala na ginawa na nga niya ito noon bilang naging miyembro ng 2008 Redeem Team Squad sa Olympics. What? Yeah, right. What is I guess you're just how much does that matter to you? You know, for me, I actually had an opportunity in '08 to come off the bench for the Olympic team. You know what I mean? And that went pretty well. And I think anybody who knows me knows that I'm all about winning. You know what I mean? Whatever I can do to help our team win. So, you know, coaching us, we're gonna talk about it and see what. Ito ay isang promising sign para kay Chris Paul na willing magmula off the bench. At ang lahat ng ito dahil sa kagustuhang mag-success. Na kung saan ang isang bagay na matikman nito ang isang championship. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Sa kabilang balita naman, ang former FTX CEO na si Sam Bankman-Fried mga kaibigan ay in-report na nagbayad sa Warriors star na si Stephen Curry at sa former pro quarterback na si Tom Brady na mayroong combined na $90 million para i-promote ang nabigong cryptocurrency exchange. Si Lewis, isang Berkeley resident, ay isinulat ito sa The Blind Side na siyang tinawag na evolution of a game at Moneyball ay in-interviewed mga kaibigan ng 60 minutes. Ang 62-year-old ay nasa show para i-promote ang panibagong aklat patungkol kay Bankman-Fried na kung saan dito ay naglalaman ang istorya sa ex-billionaire nitong mga nakaraang taon. Si Bankman-Fried ay kasalukuyan nga ngayong nakaharap sa federal charges, kabilang na nga rin dito ang wire fraud mga kaibigan at money laundering. Ang koneksyon nitong ni Brady at Curry, ang lahat ay sinadya na kunin ang dalawang stars na ito para gaganap sa isang commercials. Sila ang magsisilbing spokespeople mga kaibigan para kay Bankman-Fried. Itong si Lewis ay sinabing tinignan nga rin niya ang laman ng internal FTX documents during sa kanyang panahon na kung saan ito nga ang ginawa nitong ni Bankman-Fried at dito'y nakita kung gaano nga ba kalaki ang natanggap ng dalawang celebrity endorsers. Siya ay binayaran itong si Tom Brady ng $55 million para sa 20 oras sa bawat taon sa loob ng 3 taon. Siya rin ay binayaran itong si Stephen Curry ng $35 million para sa parehong panahon. Ang ads ay na-feature itong si Stephen Curry at Tom Brady na pinopromote ang FTX habang ito ay laging makikita sa official channels. Ngunit ito rin naman ay makikita at mahahanap sa online. Ang ads nitong ni Stephen Curry ay nakafocus sa ideya na kahit hindi ka eksperto sa crypto, pwede ka pa rin mag-succeed sa crypto world dahil ang mga bagay ay ginawa itong mas madali sa FTX. Itong si Stephen Curry ay hindi gaanong na-feature sa 60 Minutes spot, ngunit ang Warriors star mga kaibigan ay kabilang sa mga celebrities bilang pinangalanan sa class action lawsuit laban sa failed FTX at sa kanilang endorsers. Hindi tulad sa other former spokespeople, itong si Stephen Curry ay hindi gaanong pinopromote sa kanyang social media ang kanyang FTX Association. Anong masasabi niyo mga kaibigan?
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.